ng iba pa akong hinihiling. Sumuko po tayo. Kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kami naririto ngayon upang muling magpasalamat, Ama, sa isang linggo na namang nakalipas sa aming buhay na punong-puno ng iyong pagpapala, punong-puno ng iyong paggabay at pag-iingat, Panginoon. Na sa lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan, Ikaw ang lahat ng tumugon, Panginoon. Naniniwala po kami na ang bawat effort namin, Panginoon, ay useless kung hindi sa pamamagitan mo. Ang mga alay namin ito ay hindi namin makakamtan, Panginoon, kung hindi mo po niloob na kami ay kumita, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo ang mga alay na ito na bagamat, Lord God, hindi po sasapat sa mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Ngunit kami naniniwala, Panginoon, alam mo ang bawat sitwasyon, Panginoon, na kinasusuungan ng bawat isa. Kaya, Lord God, marapatin mo, Panginoon, na ang mga alay namin ito'y magamit para sa iyong kapurihan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras na ito'y pagpalain mo ang lahat ng iyong anak na naririto, Panginoon. Maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi nagawang nakadalo, extend your blessings, Lord God. Na maging sa bawat membro ng pamilya namin, Panginoon, anuman ang problema na sinusuong ng bawat isa, Panginoon, Ikaw ang magpatnubay at patunayan mo sa bawat kapatid na yan, Panginoon, na Ikaw lamang ang dapat niyang hanapin pagkat sa iyong piling, Panginoon, wala na siyang hahanapin. Kaya, Lord, pinupuri ka namin ng sinasamba. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na iyong ipinapakita sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat pong muli. At hayaan mo, Panginoon, na muli kaming mapalakas sa pamamagitan ng mga salita mo na maihahayag pa sa pamamagitan ng aming mahal na pastor, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. God is good. Amen. All the time. God is good. Amen. Purihin po ang Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti po niya. Before po natin mapapakinggan po ang mensahe po ng ating Panginoong Diyos, meron pong magbibigay po ng special number. Siya po ay kaklase ko po nung elementary grade 3 po. Siya si Brother Jesus. Anak po ni Mother. Hello. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, nagagalang. Ako pinagagalak dahil ako po ay nabigyan po ng pagkakataon na awitan po ang Panginoon. Ako po ay nandito upang papurihan ng Panginoon, hindi po ang aking sarili. Ang aking awitin po ay ito ay para sa ating Panginoon. Title po ay Because He Lives. Ano ba? God sent His Son. They called Him because He lives, and life is worth a living just because He lives.
bagong song leader. Amen? Amen. Napakaganda pala ng boss ng classmate ko. Mana sa akin. Joke! Sayang, di ako nagmana, no? Praise the Lord dahil napakabuti ng Diyos at hindi ko akalain na makakasama ko si Brother Jesus. Magkaklase po kami nung grade 1 hanggang grade 5. Hanggang grade 5, akala ko grade 3 lang. Kaya praise the Lord po. At nakasama po natin yung kaklasmate ko. Then, kagaya po nung last week, nag-message po si Pastor Renz. Tutuloy niya po yung kanyang mensahe para po sa atin. Palakpakan po natin. Okay, bago po natin tawagan si Pastor Renz para sa continuation ng kanyang topic last Sunday. Kasi kung mapapansin ninyo, I'm not around last Sunday kasi nga medyo nanghina yung ating katawan. Kaya nakapag-rest po tayo. Bago po natin tatawagan si Pastor, meron muna akong announcement. Kung maaalala ninyo siguro this week, starting this day, di ba ito po yung tinatawag na Palm Sunday. Yung tinatawag na palaspas, sabi nila. Pero wag kayong maniwala dun sa mga kinukuha nilang kwan, na meron daw kwan yun. Wala pong katotohanan yon, ano? Gusto ko lang i-announce na this coming Friday, April 18? 18 ba? Yung Friday? Okay, April 18. Meron po tayong gagawin na activity dito. Mag-i-start po tayo ng 7 o'clock in the evening. Ito po yung paggunita natin doon sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung mapapansin ninyo nung last na sinelebrate po natin yung Good Friday, tinalakay po natin yung mga 7 huling kataga ng ating Panginoong Jesucristo. O ito yung 7 last words of Jesus Christ. Pero sa Friday, hindi na po tayo magkakaroon ng 7 last words, bagkos ay magkakaroon po tayo ng film showing. No? Ito po yung latest na palabas na sinundan po nung The Passion of the Christ. Sino po nakapanood ng The Passion of the Christ? Okay, kung makikita natin doon sa The Passion of the Christ, talagang grabe. Talagang naantig yung puso natin, di ba? Dahil nakita natin doon kung paano dinescribe yung pagpapahirap hanggang sa pagpapatay ng mga taong mga Roma sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang latest naman na film na sinundan ng The Passion of the Christ is Son of God. Okay. Actually, naipalabas lang ito doon sa US last February 28, if I'm not mistaken. February 28. Kaya nga, hirap pa nga tayong mag-download noon doon sa internet kasi puro mga trailers lamang. Pero ngayon, at last, finally, nakapag-download po tayo. Ito po ay more or less, mga 2.5 hours ang i-consume nito. Kaya medyo mahaba-haba. Kaya kapag makapag-start po tayo ng 7 o'clock in the evening sharp, most probably matatapos ito ng 9:30. Siguro, ang kabuuan ng serbisyo siguro baka hanggang 10 o'clock in the evening. Kaya kung gusto nating mas maaga tayong makauwi, dapat mag-start na tayo ng 7 o'clock in the morning sharp, in the evening sharp. Okay po ba? So, yung mga kapatiran na wala dito, please inform them
para makapanood po sila nung The Son of God. Napakagandang story na naman ito. Sino ba yung kwan dito? Bida? Brother Ray? Yung gumanap ng hindi ko kabisado yung kwan eh. Yung ha? Yung may Titans? Yung iba yon? Okay. So, and then, please lamang sa mga kapatid sa oras na ito, pwede bang mag-invite kayo ng mga friends ninyo? Mga kakilala ninyo kasi napakagandang pagkakataon ito para naman magkaroon tayo ng evangelism sa mga unbelievers na kaibigan ninyo o mga kamag-anak ninyo, mga pamilya ninyo. Please invite them para mabigyan din po sila ng pagkakataon na may pakilala natin sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung purpose ng film showing po natin. Sana hindi lamang po tayo, kinakailangan mag-invite po tayo ng mga non-believers para pagkatapos ng showing ay ma-challenge po natin sila na tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Pwede po ba yon? Na this coming Friday ay pwede ba tayong magdala kahit at least one visitor na dadalhin po natin dito sa church? Kaya ba? Total, manonood lang naman eh. Sabihin nyo, manood tayo. Kaya nyo ba? Kasi mas magandang bagay talaga kapag sasamantalahin natin yung palabas na yon para naman maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa mga i-invite po ninyo. Mga kaibigan ninyo, mga pamilya ninyo, mga kamag-anak, please grab this opportunity. Kasi nga ito po yung nakikita kong napakagandang sistema para maipaabot natin sa kanila ang mabuting balita. Alam nyo, sa aking sariling patotoo, nung napanood ko kaya yung The Passion of the Christ, kahit paulit-ulit ito, na napanood mo na, pero talagang maaantig yung puso mo eh. Talagang hindi mo mapipigilan na lumuha ka, umiyak ka, kasi napakaganda talaga kapag na-describe yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng palabas. Kumbaga, madali po nilang makatch up kung ano po yung tunay na pangyayari o kwento patungkol sa pagpapahirap hanggang sa pagpatay nila sa ating Panginoong Hesukristo. Okay ba yan? Okay, kaya this coming Friday at 7 o'clock in the evening, magkakaroon po tayo ng activity, film showing yan. At most importantly, kinakailangan mag-invite po tayo ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen? Okay, praise God. So, sa oras na ito, tinatawagan ko na si Pastor Renz para ipagpatuloy po yung inumpisahan niyang The Rapture. Okay.